kakusina, ngayon po ay magluluto po tayo ng sinabawang tilapia. Hugasan po muna natin ito. Kaskasan po natin yung ibabaw ng tilapia kasi mayroon pa pong mga natira na kaliskis ng pinalinis po natin kanina sa palengke. Tapos tanggalin din po natin yung mga natira pa pong hasang. At saka mayroon pa pong dugo-dugo sa loob po ng kanyang tiyan, bandang may tinik po mga kakusina. Ngayon, mayroon pa po ditong isa, bali tatlo po yung aking nabili kanina. Kaskasin lang po natin yung ibabaw pati bandang tiyan po para matanggal po yung kaliskis mga kakusina. Ayan, madali lang naman po hugasan itong ating tilapia. Kargaya po ng tiyan, banda rito po sa may tiyan. Hiyo rin po natin kasi mayroon pa po siyang nakadikit na namuong dugo para hindi po malansa pag ating niluto mga kakusina. Ayan, mayroon pa po ditong isa. Kiskisin po natin yung ibabaw. Tapos hiwain po natin banda sa may gilid, may bandang tiyan po itong ating isang maliit na tilapia. Ayan mga kakusina, sandali lang naman po itong linisin na ating sasabawang tilapia. Ayan, hiwain na po natin yung kanyang ibabaw. Tapos ito naman po na dalawa, hihiwain po natin bawat isa, dalawang hiwa lang po yung ating gagawin kasi malaki naman po yung bawat isa sa kanila. Ayan po mga kakusina, hihiwain na po natin ng tagdadalawang hiwa lang po. Ayan, ganun lang po kabilis mga kakusina yung paglinis ng ating tilapia. Ayan, tapos ilagay po natin sa ating lalagyan. Banlawan po natin ng isang bisis bandang tiyan po. Pag wala na po yung dugo ng tiyan, ayan, pwede na po, malinis na po yan mga kakusina. Ayan, malapit na po tayong makatapos maglinis. Tapos banlaw po. Ayan, kukuha po tayo ng asin mga kakusina. Lalagyan po natin siya ng asin para dumikit po yung kanyang lasa mga kakusina. Ayan, hugasan po natin yung ating ginamit na kutsilyo para pag ginamit po natin ulit, malinis na po, hindi na po tayo maghugas. At saka itong ating sangkalan mga kakusina para iwas kalat din po sa ating lababo. Opo mga kakusina. Ayan, tapos hugasan na rin po natin itong ating kaserola. Ito po yung ating paglulutuan ng ating sinabawang tilapia. Ayan, saburin lang po natin ng bandang puwit kasi medyo mauling na po yung aking kalan. Ayan, hugas-hugas, banlaw. Ayan mga kakusina, lagyan na po natin ng sabaw yung ating kaserola. Katamtaman lang po na sabaw ang ating ilalagay. Ayan, okay na po yan mga kakusina. Tansyahin nyo na lang po kung gaano po karami ang gusto nyo pong ilagay na sabaw sa ating sinabawang tilapia. Ayan na po mga kakusina, kumukulo na po yung ating isasabaw sa ating sinabawang tilapia. Dito na po yung ating mga ingredients. Meron po tayong luya. Unahin po muna natin yung ating luya. Isunod po natin yung ating kamatis. At saka meron din po tayong hiniwang sibuyas mga kakusina. At saka nag-iisang sili na lang po talaga ang natira dito sa akin. Kaya isa na lang po yung ating ilalagay sa ating
sinabawan. Ganun lang po kabilis mga kakusina, simple lang po ang ating mga ingredients sa ating sinabawang tilapia. Alam niyo po mga kakusina, masarap po yung tilapia na sariwa pa po. Binili ko po ito kanina dun sa palengke. Tumatalon-talon pa po. Opo, kaya masarap po yung sabaw niya at saka manamis-namis po yung laman ng tilapia. Yan. Kumukulo na po mga kakusina yung ating pinakulong pansabaw sa ating tilapia. Lagyan po natin ng kaunting asin mga kakusina kasi kulang pa po yung nailagay natin kanina na asin. Tansyahin nyo lang po mga kakusina, baka naman po ay umalat. Na yan, ilagay na po natin yung ating tilapia. Maya-maya lang po mga kakusina, luto na po ito. Mga ilang minuto lang po ang kanyang pagkulo, luto na po ito mga kakusina. Ayan. Mabilis lang po ito lutuin. Kung napapansin nyo po mga kakusina, puro sabaw po ang aking mga videos po ngayon. Kasi yung aking po mga kasama dito sa bahay, mahilig po talaga sila sa sabaw. Lalo na po yung aking amo, mahilig po sila ng mga sinabawan. Kasi medyo may edad na po yung aking mga kasama dito sa bahay. Yung aking amo po, mahilig po sila ng sinabawan isda mga kakusina po. Masarap naman po talaga pag meron po tayong sabaw habang kumakain po tayo. Pagaya ko po mga kakusina, hirap din po ako kumain pag wala pong sabaw kasi mayroon po akong hyperthyroid, kaya gusto ko rin po yung mayroon po tayong sabaw. Kaya kung napapansin nyo po, lagi pong sabaw. Malay nyo po mga kakusina, susunod na aking videos, hindi na po ito sabaw. Iba naman po ang ating videos. Maraming salamat po pala sa mga nag-subscribe po sa akin at sa mga viewers ko po. Thank you po sa inyong panunood sa mga videos ko po na aking pong ina-upload. Ayan, kumukulo na po mga kakusina yung ating sinabawang tilapia. Maya-maya, luto na po ito. Yan. Sandali na lang, luto na po to. Ayan mga kakusina, kumukulo na po yung ating sinabawang tilapia. Ayan, haluin po natin para po yung nasa ibabaw mapunta po sa ilalim para maluto po yung loob ng ating tilapia. Wow! Ang sarap po nitong humigop ng sabaw mga kakusina. Tikman nga po natin kung yan, lagyan po natin ng kaunting Ajinomoto. Yan mga kakusina, kumukulo na po yung ating sabaw. Tamang-tama po ito, magtatanghali na po. Kakain na rin po tayo matapos tayong magluto mga kakusina. Ayan, lagyan din po natin ng kaunting black pepper para mabango po. Mabilis lang po ito mga kakusinang lutuin. Yan, kumukulo na po yung ating sabaw. At ilalagay na rin po natin yung ating mustasa mga kakusina. Ang ihalo po natin ngayon ay mustasa po. Masarap po ito sa mga isda. Lahat naman po ng isda mga kakusina, pwede naman po nating sabawan. At kahit anong isda po, pwede po nating haluan ng mustasa. Ayan, nilagay ko na po lahat yung ating gulay para masarap po ang ating sabaw. Mas masarap pag maraming gulay mga kakusina dahil healthy po ito sa ating katawan.
Yan, ilalagay po natin sa ilalim yung ating gulay mga kakusina para maluto na po. Ayan. Wow! Talagang hihigop naman ng sabaw mamaya si Mother. Paborito po kasi ni Mother ng sabaw. Opo, mga kakusina. Hilig po talaga nila ng may sabaw. Yan, kumukulo-kulo na po ang ating sinabawang tilapia. Tinulang tilapia. Ayan mga kakusina. Ayan. Malapit na pong maluto yung ating sinabawang tilapia. Ayan, luto na po mga kakusina. Tikman po natin yung ating sabaw kung tama lang po sa ating panlasa po. Wow!